Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. kalimutan na ang problema. Tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Pumapit ka, pumawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
Good morning, Jesus. Yes, God's love takes good care of me. Yes, God's love takes good care of me. Though the rain falls, the wind blows, storms on the sea, I'll be safe. God's love takes care of me. Tunay nga ang pag-ibig ng Diyos. Tunay nga ang pag-ibig ng Diyos. Umulan man, bumagyo, saan man magtungo, ako ay ligtas sa pag-ibig ng Diyos. Yes, God's love takes good care of me. Yes, God's love takes good care of me. Though the rain falls, the wind blows, storms on the sea, I'll be safe sa pag-ibig of me. I keep falling in love with Him over and over and over and over again. I keep falling in love with Him over and over and over and over again. It gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love between my Lord and I. I keep falling in love with Him over and over and over and over again. Siya ay tunay kong mahal, laging minamahal sa tuwi-tuwi na. Siya ay tunay kong mahal, laging minamahal sa tuwi-tuwi na. Kay sarap ng aming pagmamahalan, nasa amin ay namamagitan. Siya ay tunay kong mahal, laging minamahal sa tuwi-tuwi na. I keep falling in love with Him over and over and over and over again. I keep falling in love with Him over and over and over and over again. Kay sarap ng aming pagmamahalan, nasa amin ay namamagitan. Siya ay tunay kong mahal, laging minamahal sa tuwi-tuwi na. Kay sarap ng aming pagmamahalan, nasa amin ay namamagitan. Siya ay tunay kong mahal, laging minamahal sa tuwi-tuwi na. Siya ay tunay kong mahal, laging minamahal sa tuwi-tuwi na. Siya ay tunay kong mahal, laging minamahal sa tuwi-tuwi na. Good morning, Jesus! Thank you, Lord. Magandang umaga po sa lahat. Welcome po, Comfy Family. Kamusta ang buhay? Ganap at kasiyasiya. Alive in Christ. Brother Bong po, kasama ko po ang ating Pastor Simple at si Minister Ali. Minister Ali, bati naman. Yan, hallelujah. Thank you, Lord. Binabati ko po ang lahat po ng aking prayer meetings dito sa Metro Manila, ang Binyan Prayer Group, ang Malabon, ang Project 4, at sa school po, nawa magbukas na, tapos na po ang bakasyon. Yan, you, at sa City Ruby. Thank you, Lord. Oo. Yan po ang aking mga prayer meetings. Pastor? Yan, thank you Lord. Magandang Huwebes po ng umaga sa ating lahat, mga kapatid. Today is July 27. 27. Thank you Lord. Ah. Binabati ko rin po yung aming mga punupuntahang prayer meeting diyan po sa lugar ng, mamaya po magkita-kita tayo mga kapatid, diyan po sa lugar ng Masalisi,
Payapa at sa Tamayo, diyan po sa lugar ng aking mga kapatid. Magkita-kita po tayo mamaya. At sa lahat po ng mga pinupuntahan nun naming prayer meeting, diyan po sa, ano nga ba yung prayer meeting ko sa Metro Manila? Sa Antel. Yan po, magandang umaga din po sa inyo mga kapatid. Thank you Lord, purihin ang ating Panginoon. Sige, opening prayer muna tayo, Pastor Simple. Yan, sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, na po sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa napakagandang umaga. Salamat po at ginising po ninyo kami ng punong-puno ng pasasalamat ang aming mga labi. At salamat po, Panginoon, at muli po sa umagang ito, alam namin, Lord, na sa paggamit po ninyo sa amin, papangunahan po ninyo kami, kayo po ang magtuturo sa lahat po ng aming sasabihin. At higit po sa lahat, alam ko po na sa mga sandaling ito, ang inyo pong banal na Espiritu ang siyang mangunguna sa aming Panginoon. Maitaas po ang iyong pangalan. Inaamin namin ang aming kawalat. Ganon din po, dalangin namin yung pong aming mga kapatid na ngayon po'y nasa biyahe, papunta ng trabaho, Lord, at ganon din po yung mga nasa bahay, mga mga nag-aabang ng ating sa JMJ na ito. Alam ko po, Lord, na tayong lahat, yung pong pakikinig ng ganitong gawain ay napakahalaga, kaya ito po'y pinananabikan ng bawat isa. Muli, Panginoon, alam namin na sa pasimula hanggang sa pagtatapos, pangungunahan po ninyo kami at higit sa lahat, ang inyo pong karunungan ang ibababa po sa aming lahat. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Ayan. Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ako rin, binabati ko rin yung aking mga mahal sa buhay dyan sa Manggahan. Ang aking kapatid na Sister Jackie, ang coordinator Sister Beng, aking mga pamangkin. Siyempre, ang aking pinagmula na gawain dyan sa Brookside. Kapatid mo pala, Sister Jackie? Oo Kapatid naman. mo pala yan? Panganay siya sa akin ng 11 months. Oo, 11 months. Thank you, Lord. Kalalabas lang niya, ako'y buo na kagad sa tiyan. Thank you, Lord. Sa Brookside din, Sister Annette, Brother Olan, siyempre, ang mga kamag-anak ko dyan sa Japan. Siyempre, Sister Letty, Tita Paul, and Sister Aida, and the rest. Oo, thank you, Lord. Kaya, sa umagang ito, dyan lamang kayo, abangan ninyo itong mga pagtuturo na ating gagawin. Oo, na aming ituturo na nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo. Thank you, Lord. Binabati ko ang buong isna lang. Yan na yon. Thank you, Lord. Mula sa Antipolo, sa Pasig, sa Marikina, sa Ugong, sa Halahala. Thank you, Lord, at nakapagbukas na ulit ang Halahala. Si Minister Jeff, thank you, Lord. Brother Bong, may kapatid din ako doon sa may Halahala. Kilala ko Pililya yan. Rizal. Oo. Si Sister Linda. at Tita Linda. Kamusta nga pala, no? Thank you, Lord. Nakapunta kayo nung Awa kailan. ng Panginoon ay pinapalakas ni Lord. Amen, amen. Saan pa ba dyan sa bandang east? Sa Greenland. Ayan. Tapos, San Mateo, mga anak ng taga Marikina, nagawain dyan. Tapos sa may Youngstown. Ayan, marami. Di ba parang biglang napaisip ako, no? Sa may Taytay, diyan kila Ate Tess. Thank you, Lord. Yung eskwelahan din, siyempre ni Tata Fred at ni Nanay Nilda Gen School. Oo. Mosquera, diyan sa kamusta na kaya ang Real? Diyan sa Robinson, ano? Thank you, Lord. At Ilita, call lang dito sa ating preaching department para anytime pwede na magbukas. Kasi ang dami na nakabukas na prayer meeting dyan sa Antipolo. Pwede na kang muling madaanan o pwede nang mapasadahan ulit tayo dyan para sama-sama ang mga kapatiran dyan, yung mga pamangkin, para muli tayong makapag-prayer meeting. Brother Ali, ikaw, ano pa ba mga, Mr. Ali, ang gawain? Na baka may nalimutan pa tayo. Sa ating bandang north, yan, thank you Lord sa Baguio. Ating pinaka-overseer sa Baguio ay Sister Rosemary Orpilla. Hey. Yan, at thank you Lord din sa bandang baba, sa Agoo. Kina Brother Bing, Tabora, Sister Vicky. Yan, tapos bandang San Fabian, ang ating overseer dyan ay si Sister Susing Barrera. Yan, thank you Lord. At mga manggagawa natin dyan, Sister Sol, Brother Julius. Minister Ale, Isabela. Ayun nga po, kasama na rin po ang Isabela. Thank you, Lord. Malapit na. Abangan po ninyo. Amin pong inihintay ang inyong
go signal para kami hayo Makapag-go. na. Yeah. Makapag-go. Makapag-go na. Kaya thank you Lord, we are eagerly awaiting na mag face to face na rin po tayo. Amen. Oh. Yan, at ako po ang papunta riyan. Kaya thank you Lord. Prepare na. Super excited. Yan, tapos bandang Labrador, sina Brother Mon Ocampo, Sister Yeye, and sa Alaminos, Sister LV, and Brother Ruby. Thank you Lord sa patuloy na paglilingkod sa ating Panginoon. At lastly doon, ay meron na rin palang kina Sister Emily. Meron na. Oh, Opo, talaga? tita ni Sister Remy. Nina Remy. Yeah, open na rin yung kanilang face-to-face na prayer meeting. At yung lastly doon, kina Sister Josie Umayam sa Alcala. Wow. At least napupuntahan na rin. Medyo malayo-layo po kasi yung Alcala sa main sa San Fabian. Kaya at least napupuntahan na rin po ni masipag nating manggagawa, Brother Minister Andy. Ayan. Yan, thank you Lord. Sige. Yan, thank you Lord. Binabati ko naman, Minister Ali, Brother Bong, ay dito po sa South. Uunahin ko po itong Lower South. Yan, pag sinabi ho nating Lower South, ibig sabihin, mababa yun. Yeah, baba. Lower. Yan, Lower South. Yan, alam na po yan. Ano ba sakop niya? Muntinlupa, Las Piñas, Zapote, ano pa po yan? Laguna, Binyan, Santa Rosa. Yan po yung mga Lower South. Tapos po, umakyat-akyat na po tayo. Papunta po ng Los Baños. Wow. Ano pa yan? Kalawan. San Pablo. Bukal. Bukal. Dumulo-dulo ulit tayo ng kaunti. Pinakadulo ng ano po yan? Laia, San Juan. Tapos po, Laylayan ng Langit, yan po sa Katandala, Batangas City. Tapos pabalik na po tayo, papunta ng Lipa. Yan po yung ating binabati po namin lahat yan. Papunta po ng Kalo. Alin po ang sakop ng Kalo? Yun nga po yung Masalisi. Yan po, Payapa, Kalaka. Binabati ko po yung mga kapatiran natin dyan. At ganun din po sa San Pablo. San Pablo, bati na pala. Dyan din po sa, ano ba tawag dito? Sa Nasugbu. Yan. Marami din po ang Pastor sakop Simple, na Nasugbu. excuse lang. Mga taga San Pablo, mga taga Kalawan, ito na po ang ating susunod na manggagawa dyan. Ang ating Pastor Simple. Ganun ba, Brother Bong? See you soon pala. See you soon. Iyan po rin ang ating Panginoon. At salamat sa ating pong Panginoon. At talagang, alam nyo, excited ho yung mga manggagawa. Amen. Alam ko na, at yung lahat din po naman ng mga kapatiran natin, din po sila, excited din po sila. Ang lagi nilang sinasabi, sino kaya ang susunod? Diba? Iyan po ay salamat na lang sa Panginoon at talagang yung sabi naman Minister Ali doon sa Romans 10, di ba nakalagay doon, o kay gandang makita ang nagdadala ng mabuting balita. Kaya pag nakita nila, nagdatingan sa kanila, ay sila pala yung bago, kaya talaga namang welcome na welcome ang mga manggagawa. Sabi nga ni Minister Elmer, pagtuturo ng isang Thursday natin, ano nga sabi niya? Naku, yung mga manggagawa po, talagang, po yan, iniwan ang lahat. Yes. Diba? Kaya ganun ang pagtanggap ng mga kapatiran natin. Kahit sinong pumuntang manggagawa. Naku, Sobra. talaga namang diba? Pagka nga po pag may artista nga po na dumating, nagtitili, ay, ganito, ganyan. Ang tanong mga kapatid, pagdatingan po kaya ng mga manggagawa, hindi naman natin sinabing titilian din. Pero, kinakailang kung paano pong, ano ba ang kagalakan nila dahil nakakita sila ng artista. Naku, masigit pala dapat pag dumarating na ang nagdadala ng mabuting balita. Thank Naku, you, ang Lord. daladala ng mabuting balita ay kaligtasan po yan. Amen. Ay may kinalaman ito, Brother Bong, sa pag-aaralan natin ngayon. Oo naman. Kaya tamang-tama pala talaga. Pastor, may nalimutan. Amen. Yung area ng West, ang buong Makati. Yeah. Thank you, Lord. Binabati rin namin sa umagang ito. Alam ko na nandiyan na kayo at nag-aantay na ng mga pagtuturo na nagmumula sa ating Panginoon. Yan. Thank you, Lord. Sige po, ngayon po ay dadako muna tayo, Minister Ali, sa verse ating of the memory week. verse. John 13:17. If you know these things, blessed are you if you do them. Yan. So, Ayan. napakahalaga po na ating laging alalahanin
na tayo ay hindi lang tagapakinig, tayo rin ay tagapagpatupad or tagatupad. Amen, amen. Gaya nga na pagtuturo pa nung Lunes, sabi nga, faith without action is dead. Totoo naman yan. Kailangan nakikita sa galaw, nakikita sa gawa. Hindi lamang tagapakinig, hindi lamang tagabasa, kundi nakikita sa action mismo. Di ba, Pastor Simple? Amen. Yan, thank you, Lord. Mga kapatid, handa na po ba ang inyong mga kagamitan ngayon? Alam niyo po ba, pagka tayo nag-aaral ng Word of God, alam niyo po ba kung ano ang dapat nating gamit? Alam na po natin yan. Ano po yan? Bible, ballpen, notebook, at saka cellphone, ginagamit na rin natin. Oo, ang dami rin Diba? na Meron take yata yung notes yan, kapatid, alam nyo, hindi na niya mabasa ang Bible. Kaya nga ang ginagamit niya yung cellphone. Dahil di ba pag cellphone, Mas mabilis siya may liwanag pati. Kaya kitang-kita. Kaya ang daming paraan para mapakinggan ang mabuting balita. Kaya mga kapatid, alam ko pong tayo handa na sa umagang ito. Kaya ngayon po, dadako na po tayo sa ating pag-aaral. Siyempre, kanta muna tayo. Kanta muna tayo. Ayan, thank you, Lord. Ikaw lamang, Jesus, ang aking Panginoon. Gamitin mo ako habang buhay. Walang iba sa puso ko kundi ikaw, Jesus, mananatili kang tapat sa habang panahon. Salita mo'y liwanag ng aking buhay. Patnubay sa aking daraanan. Hindi pagpapalit maging sa ginto at pila. Tanging ikaw, Jesus, ang aking kailangan. Tanging ikaw, Jesus, ang aking kailangan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Purihin ang ating Panginoon. Sige po, handa na po tayo mga kapatid ha? At tayo po ay dadako na sa ating pag-aaral sa umagang ito. Ang ating pag-aaral sa umagang ito ay hango po dito sa 2 Timothy 3:10-17. At babasahin po ng ating kapatid na si Minister Ali. Yan, dito po sa New King James Version. Ang title po ay The Man of God and the Word of God. Verse 10, But you have carefully followed my doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, love, perseverance, persecutions, afflictions, which happened to me at Antioch and at Iconium, at Lystra. What persecutions I have endured, and out of them all the Lord delivered me. Yes, and all who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. But evil men and impostors will grow worse and worse, deceiving and being deceived. But you must continue in the things which you have learned and been assured of, knowing from whom you have learned them, and that from childhood
You have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith which is in Christ Jesus. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in the righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Yan, thank you Lord. Dito naman po sa Tagalog, ganito po ang nakasaad. Ngunit sinunod mo ang aking iniutos, itinuro sa iyo ang aking ugali at layunin sa buhay, tinularan mo rin ang aking pananampalataya, pagtsatsaga, pag-ibig at katapatan. Nasaksihan mo ang mga pag-uusig at paghihirap na dinanas ko sa Antioquia, Iconio at Listra. Napagtiisan ko ang mga ito, at sa lahat ng ito ay iniligtas ako ng Panginoon. Gayon din naman ang lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng mga pag-uusig. Samantalang ang mga masasama ay lalo namang magpapakasama. At ang manlilinlang ay patuloy na manlilinlang at sila man ay malilinlang din. Ngunit ikaw ay magpatuloy sa mga aral na natutunan mo at matibay mong paniniwalaan, sapagkat kilala mo ang mga nagturo nito sa iyo. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihan na magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan na ng Diyos at kapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsuway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Yan, purihin ang ating Panginoon. Ngayon po sa umagang ito, mga kapatid, ang naging title nga po natin dito sa ating pag-aaral ay pinamagatan nating The Man of God and the Word of God. Ngayon po ay tatlo po kami na ating mga kapatid na magsishare dito po sa ating pag-aaral sa umagang ito. Kaya una po nating tatawagin ang ating kapatid na si Brother Bong para mag-share sa ating. Thank you Lord, thank you Jesus. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa ating Panginoon na muli para mapabilang, para gamitin ang ating Panginoon. Thank you Lord dahil sabi nga sa pagtuturong ito hindi ganun kadali. Talaga namang ando dun yung nervyos, na kailangan ay pagtutuunan mo ng pag-aaral kasi hindi basta-basta ang pagtuturo na ito na napakarami ang nakikinig at nakakapanood. Ayan, thank you Lord. Dito po kasi hinati namin sa tatlo ito. Ako dito sa May 10 and 11. Sabi po rito, ulitin ko mga kapatid, ngunit sinunod mo ang aking itinuro sa iyo, ang aking ugali at layunin sa buhay. Tinularan mo ako ng aking pananampalataya, pagtsatsaga sa pag-ibig, pagtsatsaga, pag-ibig, at katapatan. Nasaksihan mo ang mga pag-uusig at paghihirap na dinanas ko sa Antioquia, Iconio at Listra. Napagtiisan ko ang mga ito at sa lahat ng ito iniligtas ako ng Panginoon. Mamaya maririnig nyo rin yung mga patotoo ko kung paano talagang nabuhay din ang salita na ito at relate din para sa akin. Dito, kung mapapansin mo na nag-uusap dito si Pablo at ang kanyang kababatang manggagawa na si Timoteo. Oo. Pero pupunta ako dun sa tinatawag natin, sabi nga, ang pamumuhay ni Pablo o ni Paul, na nakita natin na maraming tinanggap na ng pang-uusig. Pero alam natin maraming klase na naranasan na pag-uusig si Pablo. Pero nakita natin kung paano niya ito napagtagumpayan.
Gaya niyan, alamin muna natin, sabi nga rito, thank you Lord, thank you Jesus. Sabi nga rito, ano ba mga pamumuhay ni Pablo o ni Paul na dating Saulo noong araw? Ayan. Kasi makikita natin sa Book of Acts, sino ba si Pablo noong araw? Siya si Saulo, na isa rin persecutor ng ating Panginoon, na hinahadlangan niya ang lahat ng nais lumapit para makarinig ng banal na salita. Saksi rin siya sa pagkamatay ni Esteban. Doon sa Acts 7 o 8 ba yan? Basahin na lang natin mga kapatid ha. At ganun din naman, at si Pablo, si Saulo nung time na yon, bago ko gamitin yung Pablo, si Saulo noon, na nagkaroon din ng tinatawag nating personal encounter sa ating Panginoon. Doon makikita natin sa Acts 9. Basahin natin mga kapatid na ang sabi nga ng ating Panginoon doon sa kanya, Saulo, Saulo, bakit mo ko inuusig? And then pagkatapos nun, 3 araw siyang di kumain, 3 araw siyang di uminom, 3 araw siyang hindi nakakita. Oo. Pero dumating din yung pagkakataon na talaga namang sa pagkakataon na nakita niya naramdaman niya yung personal encounter niya sa ating Panginoon, may purpose pala si Lord para sa kanya. Yun nga, gagamitin pala siya na para maging patotoong buhay na merong tunay na Panginoon. Eto na. Nung magsisimula na gagamitin siya, merong isang tao na ginamit dito na pangalan ay Ananias. Ganito pa nga ang pagkakasabi sa kanya kay Ananias. Sabi rito, ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka roon sapagkat siya ay pinili ko upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. Pero hindi ganun kadali. Para bang gusto mag-alangan ni Ananias nung time na yun. Siyempre, alam niyang persecutor dati ni Lord yung taong pupuntahan niya. Kaya ganun-ganun na lang din siyempre ang sabi ni Ananias. Sabi nga niya rito sa 13, sumagot si Ananias, Panginoon, marami na po akong nabalitaan tungkol sa taong ito at sa mga kasamaang ginawa niya sa inyong mga hinirang sa Jerusalem. Kaya hindi ganun-ganun na lamang kadali na agad-agad na parang sumunod si Ananias para pumunta kay Saulo. Pero ganun pa man, siyempre, Panginoon para bang hindi na kagad nagdalawang isip si Ananias, pumunta kagad siya kay Saulo. Yun nga, dito sa 16, ito nga yung isang bagay na pinanghawakan ni Saulo. Sabi nga, ipapakita ko sa kanya ang lahat ng mga bagay na kaya niyang tiisin alang-alang sa akin. Yun nga mga kapatid. Kaya nga dito, makikita natin doon sa Acts 9 verse 16 yan. Yan ang pinanghawakan kasi itong pagtuturo na sinimulan ko. Kasi makikita natin ang pamumuhay ni Paul na marami siyang klase na ranasan na pag-uusig sa kanya, pero ito'y napagtagumpayan niya. Kaya ngayon nga mga kapatid, nagsimula na nga siya. Pumunta sa Damasco, sa isang lugar na napakaraming tao para ituro ang mabuting balita. Pero syempre, hindi ganun kadali. Dahil alam ng mga tao na siya ay isang persecutor dati na hinahadlangan niya ang mga nagtuturo ng mabuting balita. Pero isang bagay na naman ang kanyang inisip. Sabi niya, handa kong tiisin ito. Kasi yan ang bilin sa akin ng ating Panginoon na handa kong tiisin ang lahat alang-alang sa Kanya. Gaya ko mga kapatid, nung araw, bago ako napunta talaga sa pagiging full-time worker ko, marami rin ako naranasan na panguusig. Hanggang sa dumating sa punto na, hanggang simula lang yan. Alam naman natin na mga pinagmulan yan. Para bang andun na kagad yung pag-judge nila. Pero yung puso ko, pero nung time na yun, sabi ko, hindi Lord, hindi para ako itumingin sa kanila at sa kanila, pakinggan ang kanila mga sinasabi. Magpapatuloy ako sa iyo. Ultimo nga aking mga kamag-anak ng time na yun Para bang, andun na hindi ko inaano kasi nakita ko kung paano ipinakita ng Panginoon na buhay talaga ang Panginoon para kumilos sa ating kung sino ang kanyang tatawagin at pipiliin para maging kanyang manggagawa. Ayan nga, dumating na yung time na puno ako ng klase ng pang-uusig.
andyan yung tinatawag natin na ultimo ang excuse. Ang daddy ko na lang, na kay Lord na siya ngayon, ang daddy ko na lang nung time na yon, hindi ko rin maaalis sa kanyang isipan. Baka minsan kasi gumawa na naman ako ng hindi ka nais-nais, bumalik na naman ako sa aking bisyo, sa pagtutulak. Kasi ganun-ganun din yung mga nangyari sa buhay ko nung time na ako ay nasa mundo pa. Ito nga, hanggang sasabihin nga ng daddy ko, ano naman yan, alis ka na naman ng alis. Ano ba klaseng prayer meeting yan? Araw-araw na lang yan. Ganun pa mga naririnig ko nung time na yun. Oo, kaya mga kapatid, salamat na lang kasi sabi ko nga, kung hindi ko pinursige din sa awat grasya ng ating Panginoon para ako ay makapagpatuloy, siguro ngayon, pinulot na ako sa kangkungan. Oo, totoo yan. Oo. Pero hindi. Nagpakatibay ako, nagpatuloy. Hindi ko pinansin ang lahat ng yon. Nagbasa hanggang sa nalaman ko yung word doon sa Hebrews 12 na sabi nga, let us focus. Ituon natin ang ating mga mata sa ating Panginoon. Let us focus our eyes on Jesus. Kasi minsan sa kaliwa, kanan, puno ng distraction niya. Pero pag tumingin ka sa Kanya, talagang ituturo ka kung saan yung tamang daan para sa iyo. Ito na. Gaya ni San Pablo. Diba? Binanggit dito sa May 11, sabi nga, nasaksihan mo ang mga pag-uusig at paghihirap na dinanas ko sa Antioquia, Iconio at Listra. Dito sa 3 lugar na ito, kung mapapansin mo mga kapatid, dito kasi mga bagay na inggit at sulsul ang mga tinanggap niya rito. Totoo yan mga kapatid, kaya yung pagtuturo nga ni Sister Ria, walang nagagawa ang inggit. Oo. Kasi ang inggit, sisirain ang tunay na pagkatao mo kapag merong ka pa niyan. Totoo yan. Kaya nung time na yun, sulsul at inggit ang mga inabot sa kanya, bagamat andun nagtuturo na siya. Di ba sabi nga handa niyang tiisin ang lahat alang-alang sa ating Panginoon. Totoo yan. Kung iisipin niyo mga kapatid at babasahin niyo itong Book of Acts, 3 times na inulit ni Pablo kung paano siya nagpatotoo sa mga pinupuntahan niya. 3 times yan, 3 o 2 times niyang inulit at inulit yung mga sentence na kung paano siya tinawag, kung paano nagsimula, kung paano nagpakita ang Panginoon sa kanya. Pero sabi ko nga sa inyo mga kapatid, sino ba si Pablo at si Saulo nung araw na yon? Di ba mga kapatid? Hindi ganun kadali. Totoo yan, hindi ganun kadali para mapaniwala mo ang iyong mga tinuturuan. Pero sabi nga dyan salamat. Salamat at mayroong nagpatuloy na katulad ni Pablo na ngayon ay siyang ginagawa natin magandang halimbawa para kung ano ang pwede natin gawin na kanyang ginawa. Kaya dito mapansin nyo dito sa binasa natin sa 10, di ba sabi, ngunit sinunod mo ang aking mga itinuro sa iyo, ang aking ugali at layunin sa buhay. Tinularan mo ang aking pananampalataya at pagtsatsaga, pag-ibig at katapatan. Yan. Dito kasi, itinuturo niya yan at nakita niya na nakapag-disciple siya doon sa nakakabata niyang kamanggagawa na si Timoteo. Oo. Kaya tayo po ba mga kapatid, masasabi na ba nating napagtagumpayan na natin ang lahat ng bagay na pagpe-persecute sa atin? Dapat, kailangan, oo. Yung binanggit kong word sa inyo kanina na Hebrews 12:2 na sabi nga, let us focus our eyes on Jesus because He is the finisher and He is the author. Ano pang sabi doon sa Matthew 5 verse 10 ba yan? Oo, isa sa mga beatitudes, sabi dyan. Yan, pinanghawakan ko yan mga kapatid. Until now, pinanghawakan ko yan. Kasi meron pa rin mga tao talaga naman, hindi gaano pa ako nakikilala at hindi pa ako ulit nakikita kung sino na yung bong nung araw at sino na yung bong ngayon. Yun. Kaya pinahawakan ko yung Matthew 5:10 na sabi diyan mapalad ang pinag-uusig at pinagwiwikaan ng di tama nang dahil sa kanilang pagsunod sa Panginoon, sila'y makakasama sa kanyang kaharian. Pinangahawakan ko yan at pinangahawakan. Bagamat nandito pa tayo sa mundong ibabaw, pinaghahanda tayo. Sabi nga dun sa, isa pang word, sa Zacarias po ba yan o sa Ecclesiastico? Sabi nga dyan, anak, kung nais mo maglingkod sa Panginoon, humanda ka sa mga pagsubok.
isa rin sa mga pinanghawakan. Hindi ko naging live verse yan. Pinanghawakan at masyado ko lang yung inaano sa sarili ko. Kasi alam kong anytime, pwedeng dumating ako sa punto na tinatawag natin na eto na naman, may mag-uusig, may mangungutya, o kasi sino ka ba naman noon at para magsabing magtuturo ka ngayon. Pero salamat. Salamat sa ating Panginoon. Totoo yan. Nung araw, sabi ko nga, ito nga, iban, dito kami sa Compi. Nung time na sabi ko nga sa inyo, sobra akong maramdamin yung pagiging sensitive ko. Parang minsan wala na sa lugar. Sabi ko nga sa inyo, minsan gusto ko na umuwi. Parang gusto ko na itigil yung pagkakatawag sa akin ng Panginoon. Gumawa na ako ng maraming letter noon. Bala kong iiwan sa CR, bala kong iiwan sa mga bawat kwarto. Kung sino makakapulot, isa lang nakalagay doon. Ako'y nagpapaalam na at ako'y uuwi na. Maraming salamat. Yun lang ang sinabi ko. Pero alam mo, hindi. Ginigyan ng, kumbaga, hindi hinadya ng Panginoon na mangyari na ako'y umuwi sa amin. Totoo yan kasi sabi ng Panginoon sa akin, anak, hindi naman sila ang tumawag sa iyo. Ako ang tumawag sa iyo. Kaya agad-agad akong pinulot yung mga sulat na yun. Kasi baka anytime may makabasa. Pero maraming salamat sa Panginoon. Kasi ito ko ngayon, gaya ni Pablo, nagpatuloy bumagsak, tumayo, at nagpatuloy. Ito nga, di ba, simula sa Acts hanggang saan ba nakatala ang kanyang mga pagtuturo dito sa New Testament. Ang dami mga kapatid. Isang bagay o isang tao na pwede natin gawing magandang halimbawa. Yan. Magandang umaga po. Thank you, Lord. Yan, thank you, Lord. Alam niyo po, natatandaan ko meron tayong isang kapatiran. Alam niyo, Minister Ali, noong panahong pagka nababalitaan niyang gustong mag full-time, alam niyo ba, hindi niya ini-encourage. Ano yung ginagawa niya? Dinidiscourage niya. Alam niyo kung discourage? Sabi niya, alam mo ba, pagka ikaw ay naging manggagawa, yun ang dinidiscourage niya. Kaya ito nangyari kay Pablo, ganun na eh. Diba? At ito naman, ayon nga doon sa binasa ni Brother Bong, doon sa kanya na i-share, hindi tayo exempted bilang mga manggagawa sa mga persecution na dumarating sa buhay natin. At ang pinakamaganda naman sa kanya, kitang-kita naman ni Timoteo yung kanyang naranasan. Yes. Di ba? Doon pag tinignan natin, yung tinrain siya, si Timoteo, at bilang isang ako nga, natatandaan ko rin nung bago-bago dito, nung nag-a-apply din, hindi naman apply nung maging manggagawa, 'di ba? Bilang isang support, naku, ang dami ko ring nakikita sa mga manggagawa, 'di ba? Na simple tinitrain tayo Alam niyo po, ang dami ko namang natutunan. Yes. Na talaga namang itinuro ng Panginoon na pagka ikaw ay nasa ganitong gawain, ang dami mong persecution na magaganap. Ako nga nakaranas, alam niyo ba, Minister Ali, Brother Bong, naranasan ko yan nung malaman ng aming mga kamag-anak na ako'y full-time na dito, sabi nga nila, hirap na nga kayo, sabi sa tatay ko, hirap na nga kayo, pinapunta mo pa doon yung anak mo. Parang ganun, hirap na nga raw kami, tapos mapupunta pa dito. Di ba? Parang pag tinignan mo, ano ba naman yan, hirap na nga kayo. Di ba? Pupunta pa sa ganyang charismatic. Di ba? Pero thank you, Lord. At talaga namang ipinakita ni Lord na kasama talaga yon sa paglilingkod. Naranasan ko rin yon. Di ba? Na kami nga, di ba? Lagi ko naman na isi-share yon. Naranasan namin yung, nung kami nagpapagawa na ng maliit na bahay, may nagsabi sa amin, sabi nila, yun daw, pinagpapagawa ng bahay namin, yun daw ibigay ng mga tao, bigay daw nila. Ay biniro ko na lang sila. Sabi ko, kung nilaki-lakihan nun yung inyong bigay, sana yung malaki yung aming bahay na pinapagawa. Tama kayo. Kasali po talaga yun sa persecution talaga ng mga manggagawa. Kaya, thank you, Lord. At sa pagpapatuloy po, tawagin naman natin si Minister Ali. Amen. Yan, thank you, Lord. Yan, yung aking pong kaparte dito sa ating pagtuturo ay nasa verses 14 hanggang 15. Hayaan niyo pong basahin kong muli. Sa New King James Version po. But you must continue in the things which you have learned and been assured of, knowing from whom you have learned them, and that from childhood you have known the Holy Scriptures,
which are able to make you wise for salvation through faith which is in Christ Jesus. So, kanina po marami akong katanungan habang nag-aaral ako nito. Unang-una, yung dalawang salita na sabi diyan, but you, para bang sa karamihan ng tao ay sininggle out ka, ngunit ikaw, Ferdinand ka ba? Ferdinand Banwa. By full name kang tinawag. Sabi niya, pero ikaw, sabi niya. Kasi ang nailhad ni San Pablo, yung kanyang pinagdaanan, nakahirapan, wala akong nakitang yung kaginhawahan na ipinakita niya. Talaga. Para ba nabanggit ni Pastor, simple na dinidiscourage. Pero sabi niya kay Timothy, pero ikaw, sabi niya, iba ka. Pinili ka ni Lord. Yan. Kasi po, yung panahon ni Timothy, nagsisimula pa lang po ang Christian church. This was during the early Christian church. At doon sa kanilang lugar, marami po doong mga false teachers, mga magagaling na nagtuturo kung sa galing lang, they are eloquent speakers, ang kanilang mga ideas ay magaganda, angkop sa kanilang sitwasyon, at madali siyang masway Kaya lagi siyang binibilinan ng kanyang mentor na si San Pablo. Yan, sabi niya, but you, kailangan magpatuloy ka. You must continue on the things you have learned. Sabi niya, huwag kang masusway sa mga magagaling magsalita. Parang narinig ko yung deceivers and impostors. Madali kang madaya dyan, sabi niya. Kaya, yan. Yung pagiging, yung sinisingle out ka, ako naramdaman ko yun At yung sharing nga ni Brother Bong, talagang talos ko yung, ako ang pumili sa'yo. Hindi sila. Kaya manatili ka. Yan. Meron po akong tanong, naramdaman na ba ninyo ang sobrang pagkalinga ng Diyos na parang ikaw lang ang kaisa-isang anak na pinili sa karamihan? Yung iiwan niya yung 99 na tupa para hanapin ka. Tapos pag natagpuan ka, magpipiesta pa sila. Naman. Yan. At dahil diyan, italaga mo ang iyong sarili sa pagkapili sa iyo. Yan yung habilin ni San Pablo kay Timoteo. Yan. Kaya nga doon sa Tagalog, sabi niya, ngunit ikaw, Timothy was to strongly set himself against the course that some other men took. Kailangan maging matatag ka doon sa iyong pinili. At yung sharing ni Brother Bong na talagang maraming persecution at hindi kasi nila talos ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Na ito ay talagang pwedeng magbago sa iyong kabuuan. Pagkatao ito. Kasama na dyan yung pag-iisip, damdamin, puso, maging ang iyong mga goals sa buhay, nagbabago. Yan. Yung pangalawa po, must continue in the things you have learned and been assured of. This is a warning as well as encouragement to Timothy. And to us all as well. There will be hardship and sometimes persecution as we follow Jesus. But you must continue in the things which you have learned, sabi doon sa ating nabasa. Yan, pinakikita po talaga na hindi bed of roses ang paglilingkod sa Diyos. Subalit,
marami rin pong, yung pong panahon kasi ni Timothy, ang things na natutunan niya, you have learned, things that you have learned, sabi niya, ang kanilang Holy Scripture noon ay ang Old Testament. Sinusulat pa po ang New Testament noon. At yung Old Testament na yan, tignan niyo po ito For Timothy, the Holy Scriptures were the books of the Old Testament, which consistently, amazingly, and prophetically points to Jesus Christ. Imagine, totoo po naman yun na magmula umpisa sa aklat ng Genesis hanggang sa aklat ng Revelation, ang tinutukoy po niyan ay ang ating Panginoong Hesus. Sabi niya, which consistently, amazingly, and prophetically points to Jesus Christ. Bagamat Old Testament pa yung kanyang hawak. And the faith in Christ completes the whole message of the Bible. Yan, yung pangalawang part po ng aking pag-aaral ay tungkol doon sa paano siya naging Kristiyano. Yan, siya po ay produkto ng in-house. Hindi po siya na-convert ng mga evangelist, mga preacher. Hindi po, sa loob po siya ng bahay. Sapagkat meron siyang Kristiyanong grandmother at saka meron siyang Kristiyanong mother. Kilala niyo po ang mother ni Timothy? Si Eunice. Yan, si Eunice po ang mother ni Timothy. At ang kanyang lola ay Luis. Luis, yan po. Yan kanyang, sila po yung nagturo kay Timoteo. Yan. At he followed their right example. Yan, yung panghuli pong part ng aking pag-aaral dito, and that from childhood, you have known the Holy Scriptures. Yan, kaya mahalaga po talaga na ang mga magulang ay nakakakilala kay Lord. Kasi sila po yung magiging mentor Oo, sila po yung unang magtuturo. At ang maganda niyan, kasi 24/7 na kasama natin ang ating mga anak sa ating bahay. Kaya we have all the opportunity na maipakita sa kanila. Yan. Yung kasi pagtuturo, many folds yan Isa lang yung basahin mo yung scripture sa kanila, kwentuhan ng Bible stories, at pero karamihan po dyan is by example. By example po talaga. Kasi yun ang kanilang matatandaan. Yan, yung mga kwento, matatandaan din nila, pero mas matindi yung through experience. Yan. Timothy became Christian because of his mother and grandmother. A parent or grandparents' primary mission field starts with the children in their family. Jesus wanted little children to come to Him. Di po ba Matthew 19:13-15? Na hayaan niyong lumapit sa akin ang mga munting malilit na batang ito. Sabi niya, basahin ko po yung Matthew 19. Kaya pala yung mga bata, Brother Ali, pinag-swimming nyo. Ayun nga po. Actually, isa po yan sa ini-impress ni Lord sa akin, na simulan at their very young age, na makilala na si Lord, they learn to how to say thank you, Lord. They learn to appreciate that everything comes from God. Yes, Lord. Maging yung natatanggap nila na nanggagaling sa atin, kailangan matalos nila, yan ay nagmumula sa ating Panginoon. Matthew 19:13-15. May nagdala ng mga bata kay Jesus upang ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay at sila'y ipanalangin. Ngunit pinagalitan sila ng mga alagad. Sinabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan
sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Ipinatong nga niya sa mga bata ang kanyang kamay at pagkatapos siya ay umalis. So, mahalaga po na lagi nating tatandaan na yung ating minana, natutunan na mga mahalagang bagay patungkol sa espiritual na pamumuhay ay maipamana natin sa mga susunod na henerasyon. Yan, naalala ko tuloy yung ating community life verse. Yes, oo. And recite natin, Pastor. English. And take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and trust them to reliable people who will be able to teach others also. In Jesus' name. Amen. Yan. Thank you, Lord. Alam niyo po, talagang sa buhay natin ngayon, salamat po doon sa mga mananampalataya na naging halimbawa. Alam niyo, pag binasa natin ang Bible, ano yan parang lahat yata na naging Kristiyano, walang hindi dumanas ng mga persecution Di po ba? At tayo man, yun po, salamat na lang sa ating Panginoon at isa sa magandang halimbawa natin, katulad din ni San Pablo na pinag-aaralan natin ngayon. Na pinakita naman na talaga naman, kaya nga yung encourage niya, Minister Alice sa Philippians 4:4, magala kayong lagi. Amen. Bakit? Ibig sabihin, marami talagang pagdadaanan Kaya salamat na lang sa Panginoon na tayong tatlong masaya ngayon. Hallelujah. Thank you, Lord. Nakita natin yung pagpapala ng ating Panginoon. Thank Sige you, po. Lord. Ayan, sige. Dako muna tayo, Minister Alice, sa may birthday. Oo nga. Oh, today is July 27. Happy birthday kay Sister Elena Cancio. Ng Paniki. Paniki. At si Sister Chinky Saraspe Ng Kaibigan. Kaibigan. Sister Nuki Del Rosario. Ng San Pablo. Happy birthday, Hallelujah. Sister Amor Benitez. Nanay ni Sister Josibet. Taga Marikina. Ayan. And then, Sister... Mel. Yes, Sister Mel Manansala. Happy Yes, birthday, Sister Sister Mel. Mel. Happy birthday. At si Sister Rosie Rayray. Oo, thank you, Lord. Happy birthday. At meron- And then, meron din tayo may mga nag-celebrate ng Anniversary. Ayan, yung Si- taga Los Baños. Si Brother Bess and Sister Mai. Aquino. Alam niyo, merong post yan, Sister Mai, sabi niya, para daw maging laging sweet ang inyong samahan, keep on dating. Kaya nakikita ko sila thank lagi you. nagde-date. Yeah. So, happy anniversary, Oh, mga happy kapatid, anniversary and and happy happy birthday. birthday. Enjoy your day. Happy, 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 happy. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy anniversary. Happy anniversary. Happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday! birthday! Enjoy your Yes. day! Thank you, Lord. Ayan. Hallelujah. Sige, bago tayo dumako sa repeat news song, for those who have YouTube, yan. Alam naman natin tayo lahat ay may mga cellphone at may mga YouTube account. Ayan, punta tayo dun sa Comfy Media 4713. Ayan, thank you Lord at pag nagkaroon kayo ng ganitong account, alam niyo mga kapatid, makikita niyo yung ating mga mga activity, mga anniversary. Oo, thank you Lord. Ako nag-enjoy ako. Minister Ali tsaka Pastor Steve, nakikita ko yung sarili ko. Thank you Lord. Oo, yung Comfy Music, special event, outreaches, Metro Manila, ayan, gathering, fellowship, ayan, ang dami, makikita dyan. Kaya,
Panoorin nyo na. Oo, tignan ninyo yung mga ano natin, mga highlights of the mga Psalm seminar natin. Oo, thank you Lord. Makikita nyo yung mga itsura nyo nung araw na yon. Thank you Lord. Hallelujah. Ayan, sige. Para sa ating mga new song of the week. Oo, repeat new song. Ayan, ano pa ang awitin na yan? Our God, forever. Composed by Sister Connie Caudilla and interpreted by Sister, Sister Sally Bartolome. Ayan. Fill us each morning with your constant love, so that we may sing and be glad all our life. Let us, your servants, see your mighty deeds. Let our descendants see your glorious might. Oh Lord, you have always been our home before you created the earth, or made the whole world into being. You were eternally God and will be God, our God forever. Lord, fill us each morning with your constant love, so that we may sing and be glad all our lives. Let us, your servants, see your mighty deeds. Let our descendants see your glorious might. Oh Lord, you have always been our home before you created the earth, or made the whole world into being. You were eternally God and will be God, our God forever. Thank you, my Jesus. Thank you, my Jesus. Thank you, my Jesus. Lord, fill us each morning with your constant love, so that we may sing and be glad all our lives. Let us, your servants, see your mighty deeds. Let our descendants see your glorious might. Oh
Thank you, Lord, sa awitin na ibinigay kay Sister Connie na Our God Forever. More songs! Tita Connie, alam ko maraming mga awitin pa na pwedeng ibigay at ibigay sa iyo ng ating Panginoon. Ayan, sige, hindi na natin patatagalin. Si Pastor Simply naman ang magtuturo. Yan, purihin ang ating Panginoon. Sige, ako naman po, dito po sa verse 16 and 17. Yan, ganito naman po ang nasasaad. Kinasihan ng Diyos ang bawat kasulatan. Ang mga ito ay mapakikinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid, sa pagsasanay sa katwiran. Ito ay upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na naihandang lubos sa mga mabubuting gawa. Purihin po ang ating Panginoon. Alam niyo po, talagang yung mga dalawa nating kapatid na nagbahagi, talaga naman pong nakita natin na naging buhay sa kanila at sa ating lahat na mga nakikinig ng kanyang mga salita. Ito po, dito nga po sa mga talatang 16 hanggang 17, ang pag-aaral ng salita ng Diyos, tunay nga na sabi nga po, ang Old Testament and New Testament book of the Bible ay nagpapatungkol sa ating Panginoong Hesukristo. At sa palagi ang pakikinig sa mga pagtuturo mula sa Biblia ay siyang magdadala sa atin sa pananampalataya kay Kristo. Diba? Totoo naman po yan. Kaya nga, pagka nga lagi ngang ini-advise sa atin na hindi naman advice, ano ba ang tawag? Ipinire-remind lagi sa atin na basahin lagi natin yung kanyang mga salita. At bilang mga mananampalataya, isinasabuhay po natin yung ating mga natututunan na aral ng Diyos. Kaya nga itong si San Pablo ay isang napakagandang halimbawa. Kaya nga kitang-kita ni Timoteo na bilang tinitrain niya, naranasan talaga niya. At tayo man sa panahon natin ngayon, katulad nga nung sinasabi kanina ni ni Minister Ali, na tayo ang halimbawa tayo, lalo-lalo na sa loob ng ating tahanan. Naku, napakalaki pong obligasyon natin yan Nabadala natin yung ating mga mahal sa buhay sa ating Panginoon. At patuloy tayong magbasa, magbulay-bulay. Sabi nga doon sa Joshua 1:8, huwag nating kaliligtaang basahin ang aklat na yaon, dili-dilihin mo yun araw-gabi upang masunod mo ang lahat ng nasusulat doon. Di po ba? Hindi naman sinabing i-memorize. Pero ang lagi sinasabi, mas maganda na kung na-memorize. Pero ang sabi, huwag kaliligtaang basahin araw-gabi. Ang kabuuan po ng salita ng ating Panginoon, ng Biblia, ito po ay kinasihan ng Espiritu ng Diyos. At ito ay hiningahan, binigyang buhay ng Diyos. Saan po makikita yan? Sa 2 Pedro, Kabanatang 1, Talatang 21. Ang sabi nga po dyan, wala daw pong makapagpapaliwanag ng mga aral dito, maliban doon sa mga kinasihan ng ating Panginoon. Ano pa po? Ito ay mapagtitiwalaan dahil kontrolado ng Diyos ang nakasulat dito. Kaya nga sa panahon natin ngayon mga kapatid, di ba, lagi natin sinasabi, pag naguguluhan ang buhay, anong gagawin? Basahin ang Bible. Ito po yung direksyon ng buhay natin ngayon. Hindi tayo pwedeng magkamali pag ang binabasa po natin ay salita ng ating Panginoon. At sa pamamagitan po ng banal na Espiritu, ipinapahayag ng Diyos ang kanyang katauhan at ang kanyang mga plano sa mga mananampalataya. Di po ba totoo po yun? Pag binabasa po natin ang Bible, ipinapahayag po ng Diyos yung kanyang magandang plano sa atin, yung kanyang katauhan bilang Diyos. At ano pa po, isinusulat upang maiparating ang kanyang mensahe sa kanyang banal na bayan. Di po ba? Kaya nga ang mensahe po ng Panginoon, ang Biblia, iyan po ay isinulat para po maiparating yung kanyang mensahe. Bakit po? Sapagkat ang sabi nga po, ang bawat salita sa Biblia ay makapangyarihan para sa paglago ng ating pananampalataya at para sa ating Kristiyanong pamumuhay. Di po ba napansin ba ninyo, mula nang tayo mag-aral ng salita ng Diyos, ang akala natin, ang buhay natin, ganun na lang. Akala natin, ang buhay natin, akala natin parang wala nang halaga. Pero ngayon, salamat sa Panginoon ngayon po. Di ba? Naging pagpapala tayo. Kaya ngayon, tingnan po natin yung mga ilang bagay. Sabi po dito, ang Biblia, ano nga bang itinuturo nito? Ayon po doon sa ating binasa, una, ito po ay nagtuturo ng katotohanan.
Di po ba? Tandaan po natin, sabi nga po ay satanic deception is rampant today and has infected the church. Naku, pag binasa natin kanina, yung binasa nga ni Brother Ali kanina, yung verse 13, naku, ang nakalagay po dyan, tingnan po niyo sa panahon natin ngayon, at kailangan nating matutunan ang katotohanan upang tayo ay hindi malinlang. Naku, tandaan natin, sa panahon natin ngayon, naku, talagang naandyan na po sa kapaligiran natin ang para madaya. Pag sinabing rampant, hayagan na yung ginagawang kasalanan. Kaya nga po ang sabi, alin ho ang katotohanan na magtuturo? Yung salita po ng Diyos. Kaya nga ano ang sabi ng John 14:6? Ako ang daan, ang buhay, at ang katotohanan. Di po ba? Siya po yung katotohanan. Kaya nga yung mga binasa ng ating mga kapatid kanina, ng mga talata ng Bible, naku, yan na po, ang katotohanan po, yung salita ng Diyos. Kaya nga nagbibigay lagi ang Panginoon ng kanyang salita para hindi tayo maligaw. Pangalawa, ang Biblia ay nagpapabulaan sa maling aral. Tandaan natin sabi nga po, hindi makatatayo ang maling aral sa katotohanan. Di po ba? Natatandaan ko rin noong mga unang panahon, nung wala pa rin sa ganito, simpre mahirap po pagka walang Word of God. Ito naman po, ina-share ko na. Noong ang akin nung nanay ay nagtatawas pa, dahil yung ang lahi ho nila, albularyo eh. Sa totoo lang ho, yung nanay ko naman po ay hindi naman humihingi ng bayad. May mga dumadayo po sa kanya na nagpapatawas. Pagka ho, simpre, ang mga tao po pag walang pera, ang lagi nilang lalapitan, albularyo para libre, walang bayad. Sa totoo lang ho, ang tagal ginawa ho ng nanay ko, yung dalaga pa lang, kailan lang huminto ang nanay ko nitong may edad na. Diba? Nung mapunta na kay Lord. Akala namin nakakatulong. Oo nga, maraming tao natutulungan dahil ang faith nila, pag nagpatawas, gagaling. Kaya nga lamang, natatandaan ko po, nung may magturo po sa amin ng Word of God sa aming lugar, binanggit po yung Deuteronomy 18:10. Ang sabi doon, ang sino man sa inyo ay huwag magsusunog ng anak, huwag manghuhula, huwag gagawin ng ginagawa ng mananawas. Naku, ay ang nanay ko po'y mananawas. Hindi po madaling natalikdan. Sa totoo lang ho, ang daming pumupunta sa amin. Sabi ko nga sa nanay ko, sabi niya sa akin, paano ko maiiwasan yan? Ang daming pumupunta. Sabi ko, ganito na lang po, ang sabihin nun ninyo, o ito'y huli na po ha, ako'y hihinto na. Ibig sabihin, akala ho namin tama yung ginagawa ng nanay ko. Di ba? Kaya nga sabi ng ano yon, Kawikaan 16:25, may daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Ang pangatlo po, ang Biblia ay nagtutuwid sa likong gawain. Di po ba? Totoo po yun. Kaya nga, di ba, maraming mga tao na, ako rin, isa rin doon, na akala ko rin yung ginagawa ko'y tama. Pero salamat ho sa pagbabasa ng Biblia, yun nga, sa mga nangangaral ng mabuting balita, nalaman ko, yung ginagawa ko pala ay hindi ho tama. Di po ba? Kaya yun po yung kagandahan. At ang pang-apat po, ang Biblia po ay nag-aakay sa matuwid na pamumuhay. Kaya nga po ang sabi doon sa awit 119:105, ang salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay, liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan. Nag-aakay po ang salita ng Diyos sa matuwid na pamumuhay. Lahat po aayusin ng Panginoon. Di po ba? Kaya nga sa buhay natin ngayon, ako nga natatandaan ko rin, ang hirap hong gawin noon na halimbawa katulad ko, ako po'y 6 na taon, 7 taon, naninigarilyo na. Ang hirap pong tanggalin, para bang mula pa lamang ng kailan ako nakakilala dito? Mga 20 plus o 30 po ako nakakilala sa ganitong gawain. Mga ganun katagal. Parang hobby mo na yon. Pero alam niyo po, sabi nga po, wala namang bagay na hindi kayang baguhin ang Word of God. Sabi nga, ang salita ng Diyos, una, nagtuturo ng katotohanan. Pangalawa, nagpapabulaan sa maling aral. Pangatlo, nagtutuwid sa likong gawain at nag-aakay sa matuwid na pamumuhay. Di ba? Ang katuwiran natin, nung tayo wala pa kay Lord, lalo na ang mga lalaki, ano ang katuwiran natin? Ay hindi na balik. Gawin na natin ang gawin ng ating gusto habang tayo buhay. Total, pag namatay naman tayo, hindi na natin alam. Di ba? Yun ang katuwiran natin. Pero hindi pala yun ang tama. Simple, nalaman natin na ang buhay natin, pansamantala lang dito, meron tayong tunay na buhay na pupuntahan, tunay na tirahan natin. Ay kung dito pa lang, sinayang natin yung ating buhay na mga kapatid. Salamat po sa kanyang mga salita. At bilang mga Kristiyano, bilang mga tagasunod ni Kristo, at bilang mga man of God na isinyer ng ating mga kapatid, ano po ang gagawin natin? Follow the right example. Sabi diyan,
Jesus' way of life is an example of right living. Katulad po ng ginawa ng ating Panginoong Hesus. Yung kanyang magandang halimbawa, nalalapit sa kanya, may magtatanong, Panginoon, ilang ko po bang patatawarin ang taong ito? Pita ba? Pero sabi ni Lord, 70 times 7. Di ba isipin niyo, talagang ang Panginoon nagtuturo talaga ng tama. Ang gusto ni Lord, maging magandang relasyon sa Kanya. Di ba? Yun ang gusto ng Panginoon. Di ba natatandaan ba ninyo yung yung ginawang tinagpas ang tainga ng isang alagad? Anong ginawa ni Lord? Di ba dinampot, ikinabit uli yung tainga na tinapyas? Ganun ang Panginoon. Yung babaeng nangangalo niya na nahuli sa pakikiapid. May batas na mahuli sa pakikiapid ay babatuhin. Pero nung dalhin sa kanya, anong sabi doon sa mga tao? Sige, yung walang kasalanan sa inyo, siyang unang bumato sa babae. Ibig sabihin ang Panginoon, ang magandang halimbawa natin. Follow the example na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Pangalawa, stay with the Bible. Yun ang katulad ng ginagawa natin. Manatili po tayo sa Biblia. Sabi nga ang salita po ng Diyos, sabi dito, believe that God's word will save you. Ang salita po ang paniniwala natin, pagtitiwala natin sa salita ng Diyos, iyan po ang magdadala sa atin. Doon sa mga talatang 15 na binasa natin kanina. Ano pa po? Sabi dito, believe that God's word will mature you. Hayaan po natin na tayo'y maging mapamatured ng salita ng Diyos. Kaya nga po anong gagawin natin? Lagi natin basahin ang salita ng Diyos. Unang Pedro, kabanatang 2, talata 2 hanggang 3. Anong sabi doon? Gaya daw po ng sanggol, tayo'y manabik sa gatas na espiritual upang umunlad tayo sa pananampalataya. Colossus 2:6-7, sapagkat tinanggap ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkilala sa Kanya. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Amen. Di po ba? Sabi ng salita ng ating Panginoon, magpakatibay daw po tayo sa Kanya. At ano po yung pinakahuli? Believe that God's word is equipping you to serve the Lord. Doon sa verse 17. Balikan ko lang po. Ano po ang sabi ng verse 17 na binasa natin kanina? Ang nakalagay po dito, tanan ninyo sabi po ay, ito ay upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na ihandang lubos sa mga mabubuting gawa. Iyon na po yung buhay natin mga kapatid ngayon. Kaya nga po, pinapaalaala sa atin ng Panginoon yung kanyang mga salita. Alam niyo po, meron po akong nakita dito na isang napakaganda rin pantalata. Tingnan natin sandali Pinakahuli ko pong verse na babasahin to. Tingnan po natin itong awit 92. Dito po sa aking bersyon. Tingnan po nyo Ganito po ang nasasaad. Sabi po ng awit, kabanatang 92, talata pong 12 hanggang 14. Sabi po niya dito ay ganito po sa verse 12. Ang matuwid ay umuunlad na parang puno ng palma at lumalagong gaya ng sidro sa Libanon. Sila'y nakatanim sa bahay ng Panginoon. Sila'y lumalago sa mga bulwagan ng aming Diyos. Sila'y mamumunga pa rin sa katandaan. Sila'y laging puno ng dakta at kasariwaan. Isipin nyo ang sabi dito, kahit matanda na, magkakaroon pa rin ng dakta. Alam nyo ba yung dakta? Mr. Ale? Kakaroon pa rin daw ng dakta kahit matanda na. Kaya ibig sabihin, iyan ay mga pangako ng Panginoon. Kaya mga kapatid, katulad ng pag-aaral natin ngayon, ano nga yung title ng pag-aaral natin, Minister Ale? The Man and the Word of God. The Word of God. Napakahalaga rito mga kapatid. Kaya sa panahon natin ngayon, ano po ang gagawin natin? Sabi po ng ating pag-aaral dito, bago po tayo magtapos, nais ko lang pong ulitin. Anong sabi to? Bilang mga Kristiyano, bilang tagasunod ni Kristo, at bilang mga man of God, una, follow the right example. Diba? Sumunod tayo doon sa magandang halimbawa ng ating Panginoong Hesus. Pangalawa, stay with the Bible. Stay with Mr. the Ale. Bible. Thank you, Lord. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Yan, kami po ay aawit bago kami magtapos. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Ang title Lord. ay Minister Arnold. Ang Salita Mo, Minister Arnold. Mr. Panginoon. Arnold. Minister Arnold, tutugtog po kayo. Minister Arnold. Minister Arnold, ang kanta. Minister Arnold. Yan, thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat sa ating Panginoon. Ayan. Minister Arnold,
Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Sarap ng buhay. Di ba Naman talaga na namang naglilingkod aliw na sa aliw ating tayo, Panginoon. mga Naman, Amen. thank you, Lord. Thank you, Pag-aaral na Jesus. salita ng ating Panginoon. Minister Arnold, kakanta na kami. Thank you, Lord. Salamat sa ating Ang Panginoon. salita mo, Panginoon. Ang salita mo, Panginoon, ay napakahalaga. Higit pa sa anumang kayamanan sa mundong ito. Ang salita mo, Panginoon, ang pag-asa ko. Ano man ang mangyari, magtitiwala ako. Salamat sa iyo, Panginoon, sa bagong buhay kong ito, sa iyo iaalay, wala nang iba. wala nang ibang sasambahin. Mahal na mahal kita, aking Panginoong Yesus. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo, Panginoon, sa bagong buhay kong ito, sa iyo iaalay, wala nang ibang sasambahin. Mahal na mahal kita, aking mahal na mahal kita, aking mahal na mahal kita, Panginoon. Good day. God bless us po, all. kapatid. Thank you, God Lord. bless. Thank you, Lord. Hallelujah. 2 Timothy 2:2.